Ano ang madalas tinatanggihan ng tao sa panahon ngayon? Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ay tinawag, tinipon, pinagpapala ng ating poong Jesus Nazareno dito sa kanyang pambansang dambana na pinagmumulan ng pag-asa at pagpapala. Pwede po ba nating pagpalain ang bawat isa? Sabihin po natin sa mga katabi natin, God bless you. Mayroon pong sinasabing dalawang bagay na hindi tayo komportable. Sabihin na natin. Lalo na tayong mga Pilipino. Hindi natin gaanong katanggap-tanggap. Nahihirapan tayo. Ano yung dalawang iyon? Una, batas. Pangalawa, pagtatama. Batas at pagtatama. Ayaw po natin ng may mga rules. Ayaw natin ng may mga regulasyon. Mas gusto po natin, malaya nating magagawa kung ano gustong gawin natin. Ayaw natin na mayroon tayong nababasang mga regulasyon, mga directional signs, polisiya. No? Dahil para sa atin, ito po ay nagpipigil ng ating kalayaan. No? Kaya hanggat maaari, wala ng rules. Di po ba? Pangalawa, pagtatama. Dito medyo hindi natin ganun katanggap-tanggap. No? Yung bang itinatama ka, naranasan niyo na ba yon? Meron kang itinama, biglang nagalit sa iyo? May pinaalalahanan ka, aba, nagalit agad? Ayaw natin nung tinatama tayo. Kinokorek. Di po ba? Dahil doon, ayaw rin nating mag-correct. Ayaw nating magpaalala kasi medyo ayaw natin ng confrontation mga Pilipino, no? Pag merong itinama sa atin, napagsabihan tayo, agad-agad away agad. Di ba? Ganun tayo, Sabi nila, ito daw ay tanda ng insecurity. No? Ang insecure na tao, pinaalalahanan mo lang ng kaunti, galit agad. Parang bawas agad ng kanyang dangal. No? Mababa kasi yung yung tinatawag na self-esteem. Kaya tayo minsan tahimik na lamang. Hindi na natin pinapaalalahanan. Ayaw tayong magtama. Tahimik na lamang. Kaya anong nangyayari? Tuloy-tuloy lang yon. Yung problema, ikaw, lagi kang aburido. Lagi kang mainit ang ulo kasi hindi mo maitama Hindi tayo komportable doon. Anong pwede natin gawin? Tingnan po natin yung Ebanghelyo. Ayan. Yung Ebanghelyo, ang Panginoong Jesus, kasama ng kanyang tatlong alagad, pumunta doon sa tuktok ng bundok. At doon, bigla na lamang, nakita nila si Jesus, nagbagong anyo. Yung puti niyang damit niya, puting-puti, yung mukha niya parang araw. Yung anyo, maluwalhating anyo ni Jesus. At merong nakitang dalawa. Sino yung dalawang yon? Si Moises at saka sino? Si Elias, kasama ni Jesus. Nasa magkabilang tabi ni Jesus. Ngayon, tanong natin, ano kinalaman ni Moises? No? Si Moises po, alam naman po natin, siya ang tumanggap ng 10 utos, yung batas. No? Saang bundok yan? Sa bundok ng Sinai. Di ba? Ano ba yung mga batas na yon, 10 utos na iyon? Yung 10 utos na iyon, yun po ay naglalayon para sa mga Israelita at maging sa panahon ngayon, ang 10 utos na iyon ay para sabihin sa atin kung ano ang tama at mali. Kung ano yung makabubuti at hindi makabubuti o makasasama. Yun ang 10 utos. Yan ay para
alagaan ang ating kaligtasan, maging maganda ang ating ugnayan sa isa't isa, at maging masaya ang ating pagsasama. Yun ang 10 utos. Yun ang naglalayon sa 10 utos. At yun ay nasa tabi ni Jesus. Ganun din naman si Elias. Sino si Elias? Siya ay isang propeta. Ano naman ang nilalayo ng mga propesiya o sinasabi ng propeta? Ang tungkulin naman ng mga propeta, kung si Moises tumanggap ng 10 utos, ang mga propeta naman, sila po yung nagtatama. Sila yung nagpapaalala sa bayan ng Diyos, nakakalimot na kayo. Sino na sinasamba ninyo? Bakit kayo nag-aaway? Magbalik loob kayo sa Diyos. Sinisira nyo ang buhay ng isa't isa, mapapahamak kayo. Itigil ninyo yan. Magsisi kayo. Di ba ganun ang papel ng mga propeta? Di ba? Si Elias, si Jeremias, maging si Job, marami po yan. Ang tungkulin nila para yung utos na binigay kay Moises na nalilimutan ng bayan niya o sinasalungat na ng kaniyang bayan ng Diyos, paaalahanan ng mga propesiya, ng mga propeta. Itatama ng mga propeta. Maliwanag po. Ayan. Hindi ba yung itong dalawang taong ito ang sumisimbolo ng ating kinaayawan? Ang utos at ang pagtatama. Ang mga batas at ang pagpapaalala o pagtutuwid. Yun yung dalawa nating hirap tayo na matanggap. Lalo pa tayong medyo Pilipino. Nandoon, sino nasa gitna nila? Si Jesus. Ibig sabihin, may sagot ang Panginoon. Meron siyang iniaalok para mas maging komportable tayo sa batas, para mas katanggap-tanggap sa atin ang mga pagpapaalala, pagtutuwid sa atin. Si Jesus ang nag-aalay ng tulong o sagot. Ano yon? Paano, Father? Magiging madali sa amin matanggap yung mga rules na yan. At yung mga pagtutuwid na yan, kami napapagalitan. Paano namin mahaharap yan at magiging katanggap-tanggap? Tingnan niyo po nangyari sa Panginoong Jesus. Ang sabi doon sa Ebanghelyo, bigla na lamang daw may makapal na ulap na kulay puti ang bumalot sa kanila. At ano ang narinig nila? Ito ang kinalulugdan kong anak. Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, dapat po mapagtanto natin na ang lahat ng ibinibigay ng Diyos na batas, ang pagtutuwid sa atin ng Diyos ay dahilan sa tayo ay mahal na mga anak niya. Tayo itinuturing ng Diyos hindi alipin, kung hindi Kanyang inaangkin na mga minamahal na anak. It's because of relationship. Dahil meron tayong ugnayan. Di po ba? Pag kayo ay pinagsabihan ng kaibigan ninyo, tatanggapin nyo pa eh. Pero pag pinagsabihan kayo ng hindi nyo kakakilala at kaano-ano, sino ka? Di ba? Pero pag may relationship na, pakikinggan mo yan. Isasaalang-alang mo yan. Kaya sa bahay, ganun tayo. Napapakinggan natin ng ating mga magulang, napapakinggan natin ng ating kuya o si ate, dahil mayroong ugnayan. Tatanggapin natin kung ano ang inilagay na panuntunan sa bahay dahil may ugnayan. Sa mga institusyon na ating kinabibilangan, sumusunod tayo sa mga polisiya
sa ating mga opisina dahil mayroong ugnayan. Sumusunod tayo sa mga panuntunan ng mga eskwelahan dahil may nangyayaring ugnayan sa loob ng eskwelahan. Mahirap sumunod, mahirap paniwalaan o tanggapin ang pagtutuwid sa atin kung walang ugnayan. Sino ka? Kilala mo ba talaga ako? Ano pakialam mo sa akin? At ano ang pakialam ko sa iyo? Pero pag may ugnayan, meron kang isinasaalang-alang. Kilala ako nito eh. Pruweba, napatunayan ko na ng ilang beses, may malasakit ito sa akin. Kaya niya siguro ako itinutuwid. Kaya niya siguro ako pinapagalitan. Dahil alam kong nagmamalasakit siya sa atin. Ganun ang Diyos sa atin. May mga pagkakataon na ayaw natin, ayaw ng tao sa simbahan. Kasi ang simbahan daw, ang daming utos. Ang daming patakaran, ang daming pamantayan. Pero kung ating maiisip, itong lahat namang itong pamantayan, patakaran, at panuntunan ng simbahan ay para mapalapit tayo sa Diyos at maging maganda yung ugnayan natin sa bawat isa, matatanggap natin. Dahil tayo ay iisang bayan ng Diyos. Nagmamalasakit, kumakalinga, nagdarasal para sa bawat isa. Naggagabay sa bawat isa. Sana po, makita po natin ang kahalagahan ng mga utos ng Diyos. Sana po, makita natin ang kahalagahan ng mga batas na mayroong umiiral sa atin ngayon. Sana po, wag nating masamain kung tayo ay pinaaalalahanan o kaya pinapagalitan, itinatama. Sana wag nating masamain. Bagkus, paigtingin natin yung ating ugnayan. Isaalang-alang natin yung ating ugnayan. At ating makikita at mararamdaman, may maganda na nakapaloob sa bawat utos, sa bawat pagtutuwid na ating dinaranas. Amen.